Yes po, kahit po maulan at bumabagyo, magandang umaga pa rin po sa ating lahat. So ito na po yung tips number 4 ko po, mga kabarangay. Ito na po yung pinakahuli, yung number 4 sa basic po. Yes po, yung mga tips na itinuro ko po sa inyo from 1, 2, 3 at 4, ito nga huli, mga basic lamang po ito, mga kabarangay. Muli po ang aking panawagan sa lahat na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Yun nga po, yung number 1, siyempre inassess ninyo yung kalaban. Titingnan ninyo kung may laban kayo, kaya nga nag-decide kayong lumaban, hindi po ba? At itong number 2 naman po, ayan, nalaman ninyo ilan ba yung kanyang mga, kumbaga ilan yung mga sundalo niya. Ano po? Ano ang kanyang kalakasan? At itong number 3 ay gumawa na rin kayo ng mga sundalo ninyo. At pinapalakas na rin ninyo ang inyong hanay para sa isang labanan. So yan po yung mga basic lamang. At ito nga pong number 4 na aking ilalahad maya-maya lamang. At napapag-usapan po yung salitang basic. Ito po yung basic, ay yung common lang o pangkaraniwan lang na maaaring kahit hindi itinuro sa atin, ay yung instinct natin, nagagawa natin. Kaya lang baka kulang, basic na nga, kulang pa. Baka yan ang dahilan kaya natalo ka. At yung iba naman po, marami po yung natalo na points lang. 10 to 100 points lang po ang ikinatalo po nila, hindi po ba? Kung mapapanood mo po ito, baka nga basic na nga lang, hindi mo pa nagawa. Kaya natalo ka. Hindi po ba? Baka napaka-basic lang po na i-assess mo yung kalakasan ng kalaban mo kung saan mo siya babanatan. Hindi mo nagawa. Dahil basic lang, o kahit basic lang, hindi mo po nalalaman. So, ayan, nagising ka na lang na points lang ang kinatalo mo. Kaya po napakalaki pong tulong para sa mga baguhan. Ito po ang aking mga tips na ito. At muli po, paalala sa mga hindi po sumasang-ayon, naniniwala sa mga sinasabi ko, wag po ninyong panunuorin yung mga video ko para hindi na po kayo nasasaktan or naiinis. At ito na po yung number 4 na pinakahuli sa basic po na maaari po nating gawin sa ating estratehiya sa ating paglaban sa barangayan. Kailangan po, yun nga po, na-establish mo na yung lahat, ano? Yung 1, 2, 3, nagawa mo na. Ano ngayon ang gagawin mo? Ito nga ang number 4. Siyempre po, kailangan po ninyo ng propaganda. Yes po, pautot, ika nga, para mas lalo po kayong makilala. Kumbaga po, sa isang produkto, merong patalastas yan. Hindi po ba yung mga produkto pinapatalastas yan? Bakit? Para po maging mabili, para pag-usapan. Ganon din po sa politika. Lalong-lalo na nga, baguhan po kayo. Kailangan po ay ma-package kayo. Ma-package kayo, pag-usapan kayo ng inyong mga kabarangay, makilala po kayo. At nang sa ganun ay pwede po nilang masabi sa sarili na pwede kang subukan or pwede kang iboto, mga kabarangay. So napaka-importante po ng pag-propaganda. Ika nga, yung po uso po ngayon yung social media, mga kabarangay. Kaya nga po sinabihan ko kayo, doon sa 1, 2, 3 na kumuha po kayo ng leaders. So yung mga leader po ninyo, ang makakatulong po ninyo para ipropaganda po kayo, para ibenta po kayo sa mga botante, para ikwento kung sino kayo, para ipakilala po kung sino kayo. Yan po yung isa na pinaka-importante, yung ma-package po kayo. At makarating ang pangalan po ninyo, makarating ang mga naisin po ninyo na gagawin sa barangay sa inyong mga kabarangay para po at least makilala kayo ng lubusan at makakuha po ang kanilang simpatya. Yan po ang napaka-importanting kailangan gawin ninyo. Ito nga po ang propaganda. At isa po sa pinakamabisang propaganda na dapat po ninyong gawin ay mag-isip po kayo ng slogan. Isang maikli pero makabuluhang slogan. Nakakatawan po sa inyong pagkatao, kakatawan sa inyong naisin, o kakatawan po sa team po ninyo. Yes po, kapag ang slogan po ninyo ay lumaganap na,
kapag narinig lamang o nabasa ang slogan po ninyo, ay maaalala at maiisip po ng botante na kayo po pala iyon. After po ng registration sa August 1 hanggang 10, pwede na rin po kayong magsulat sa mga pader ninyo. Sa pader ninyo o kaya doon sa mga kaalyado ninyo o mga tao ninyo o mga kamag-anak ninyo ng slogan ninyo. Pwede din ilagay po yung pangalan ninyo. Huwag lang ninyong lalagyan ng para-kapitan or boat. Pwede mong ilagay yung pangalan mo. Halimbawa, Juan Porontong. Juan Porontong. One for all for one. Hindi po ba? Sample lamang po yan mga kabarangay. Pwede rin Juan Porontong. Halimbawa, ang barangay ninyo ay Salakot. Angat Salakot. Bagong Salakot. Ganyan po, kailangan meron po tayong mga pautot, ika nga, para mas lalong pag-usapan yung ating team at pag-usapan po yung ating pangalan at para lubos tayong makilala at tatanim po sa isipan ng mga botante yung pangalan natin na tayo po ay humahabol, kagawad man o kapitan. At isa pa po sa kinakailangan na po natin gawin, yun nga po, after po ng sa mga bandang August na po ninyo gawin ito dahil sa August po ay alam na natin na talagang tuloy na ang halalan. So magporma na po kayo ng mga kaukos. Yes po, magkaukos na po kayo. Yung parang maliliit po na pamiting. Kaya nga kung napapansin niyo from 1 to 3 hanggang 4, yung 1 to 3 po ay pagpoporma po ng pag-assess ng lakas ng kalaban. Pagporma ng mga leaders. Kailangan kasi yung mga leaders, dahil sila po ang mag-aantabay sa'yo sa iyong mga kaukos na gagawin sa bawat purok, sa bawat iskinita, sa bawat street. Kaya napaka-importante po na establish na nga yung mga leaders ninyo. Kung napapansin po ninyo yung pagkakasunod-sunod, mga kabarangay, kapag yan po ay nasusunod po ninyo ng tama, ay patungo po kayo sa landas po o tahakin ng panalo. So yan po ang pinakahuli po na basic step na aking pong itinuturo sa aking ginagawa dito po sa amin. At yung panglima po hanggang pang-10 o 5 o number 5 hanggang number 5 hanggang number 10 po. Yan naman po ay practical. Practical move po ito. At ang kasunod po ng 5 to 10, yan na po yung technical. Yes po. Technical po ang pag-aaralan natin dyan or ang ituturo ko. Technical na paraan ng pangangampanya. At ang pinakahuli po, ito po yung special operation, defense, and attack. At nandyan na po yung tinatawag na D-Day. Pero wag pong kalilimutan mga kabarangay, real talk po. Tutuhanan po ito. Kailangan po natin ng budget. Yes po. Money talks nga po. Kung wala po tayong pera, sabi ko nga po, pwede namang lumaban. Kaya lang, ewan ko kung may porsyento tayo sa pagkapanalo. 99 ba? 99% laban sa 1%? Or 0% tayo? Yes po. Sa totoo lamang po, mapapaandar po natin ang ating makinarya. Kailangan po may budget tayo. May pera po tayo. Yan po ang pinaka-importante mga kabarangay. Hindi ko naman po sinasabi kung wala po tayong pera ay wag na po tayong lalaban. Wala po akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang po ay katotohanan lamang. Realidad lamang po mga kabarangay. Nasa panahon pong ito, lalo na po at yan nga po, halalan. Lalaban po tayo. Lalo na po sa pagkakapitan. Kailangan po natin na may bala po tayo. At ang pinakabala po natin, pera. Pera at pera pa rin po. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sana po ay makatulong at sana po ay naiintindihan ninyo at nagustuhan po ang aking mga tips. At muli po, doon po sa mga ayaw na ayaw po sa akin. Ayaw po yung mga sinasabi ko at sinasabi ninyong walang katotohanan. Muli po, hindi para sa inyo ang aking mga content
lalong-lalo na po itong mga tips ko, paanda rin ang isang political machinery. Isang pakiusap lamang po mga kabarangay, lalong-lalo na po sa mga aspirant o bagong aspirant na tatakbo po. Paki-like and share naman po ang aking video at siguraduhin po na nag-subscribe po kayo. Malaking tulong po mga kabarangay yung pag-like, comment at pag-share po ninyo ng aking mga video, lalong-lalo na po itong mga tips na ito para mas marami po yung maabot. Maraming salamat po.